Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 876, patungo sa Blackwind Mountain. Ang araw ay unti-unting lumulubog, madilim ang mga bagay at isang sariwang hangin ang nagsimulang umihip. Lasing na si Hanman at ang iba pa kaya bumagsak sila sa lupa. Ang kanilang mga puso ay tumitibok at medyo mainit. Hindi na talaga nila alam kung ano ang nangyayari. Ang mainit na unit ng alak ay napakalakas ngunit napakasarap, ang paglalasing ay normal. Si Lin Fang ay nakahiga at nakangiting pinapanood ang paglubog ng araw. Kung nagagawa niyang malasing ng ganyan araw-araw, pagkatapos ay mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay nang walang pakialam. Gayunpaman, ang pamumuhay sa mundo ng paglilinang ay hindi ganoon kadali. Si Meng Qing ay nasa Blackwind Mountain pa rin, patuloy na magpapadala si Shengang ng mga tao para patayin siya. Hinahanap siya ng East Sea Dragon Palace at Jade Heaven at ang kinabukasan ni Tian Zuan ay nasa mga kamay ni Lin Fang. Kailangan niyang maging malakas, matapang at harapin ang lahat ng mga bagay na iyon ng direkta. Wala siyang choice kundi maging mas malakas. Kailangan niyang abutin ang mga ulap at balang araw ay titingin siya sa lahat ng bagay. Wala na siyang choice, umabot na siya sa punto ng hindi na maaaring bumalik. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang buwan ay nagiging kabuluhan, ang mga bituin ay unti-unting lumilitaw. Ang Great Bear ay tumingin kahanga-hanga, kung ano ang isang misteryosong mundo. Mula saan man sa mundo, ang langit ay palaging pareho. May mga taong nakatira sa mga bituin na iyon. Si Hanman ay nakahiga sa tabi ni Lin Fang at humihilik, si Badao at Pu Jun ay natutulog sa isang defensive na posisyon, na para bang handa silang umatake kahit natutulog, si Duan Fang ay natutulog na parang bata at si Jing Yun ay may ngiti sa kanya. Mukha na parang nananaginip ng maganda. Sina Yizu at Jing Yun ay nakasandal sa isa't isa at mahimbing na natutulog sa isang maliit na pavilion hindi kalayuan sa Lin Fang at sa iba pa. Ang mga magulang ni Lin Fang ay umalis na kanina, nagpas siyang iwan ang mga kabataan ng mag-isa. Si Xin Ye ay sumali at kalmadong nakaupo sa tabi ni Lin Fang. Nakatingin din siya sa langit. Hindi siya nagsalita, si Lin Fang ay nawala sa pag-iisip kaya ayaw niyang abalahin siya. Gusto ni Lin Fang na tamasahin ang kagandahan ng tanawin, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay pumikit ang kanyang mga mata at nakatulog siya. Ang lahat ay parang isang magandang painting. Umagang-umaga, nabasa ng hamog ang kanilang mga damit. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nakaramdam ng lamig. Napakalamig din ni Xin Ye at niyakap siya ng mahigpit. Marahan siyang binuhat ni Lin Fang sa kanyang mga bisig at tumingin sa kanyang mga kaibigan bago siya umalis. Pagkaalis niya, unti-unting nagising ang iba. Pagkatapos dalhin ni Lin Fang si Xin Ye sa kama, pumunta siya sa isang courtyard, nandoon din sina Lin Hai at Yu Minghe. Hindi pa nila naitanong kay Lin Fang kung ano ang nangyari sa kanyang paglalakbay ngunit talagang curious sila. Nais din nilang malaman kung ano ang nangyari kay Meng Qing. Umupo si Lin Fang sa isang upuang bato at, nang walang itinatago sa kanyang mga magulang, sinabi sa kanila ang lahat. Ang ibang mga tao ay nagtaka at nakinig sa kanya. Mayroong iba pang mga rehiyon bukod sa Zuyu. Ang mga rehiyon ay maliit lamang na bahagi ng kontinente. Ang Ganyu ay isang maliit na rehiyon ngunit mayroon ng napakalakas na cultivator doon. Kahit na ang isang imperyo na may average na kalidad ay nagtataglay na maraming cultivator ng Tianqi layer, at maging ang mga cultivator ng Zun. Nagulat ang mga tao sa Zuyu nang marinig ang tungkol sa gayong lakas. Bukod kay Lin Fang na nakalusot sa layer ng Tianqi, marami sa kanila ang nakalusot lamang sa Zuanqi layer. Ngunit sa ilang mga lugar, kahit na ang layer ng Tianqi ay isang mababang antas. Pakiramdam nila ay napakaganda ng Zuanqi layer sa Zuyu, ngunit ito ay talagang mababa. Pumunta si Lin Fang sa misteryosong mundo at natanggap ang mga tagubilin ng isang emperador. Nakita niya ang estatwa ng emperador at naramdaman niya ang kanyang layunin. Ang labas ng mundo ay lubhang mapanganib ngunit bahagi ito ng laro, kailangan mong magpumiglas upang makakuha ng mga pagkakataon. Ang mga emperador ay hindi kapanipaniwala, maaari nilang sirain ang mga bundok sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa mga ito kung gugustuhin nila. Ngunit hindi nagsalita si Lin Fang tungkol sa pagkuha ng palasyo ng Jade Emperor, hindi dahil hindi siya nagtitiwala sa mga taong iyon kundi dahil kung pag-usapan nila ito sa maling tao, ito ay magkakaroon ng kakilakilabot na kahihinatnan. Mapanganib din ito para sa kanila. Ipinaliwanag ni Lin Fang kung paano siya bumalik sa Tianqi at naging master ng Tianzuan. Alam na ni Yu Minghe at Lin Hai ang tungkol doon ngunit nagulat pa rin sila. Ang iba ay labis na nagulat bagaman, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Si Lin Fang ay naging isang young master sa isang mahusay at makapangyarihang maimpluwensyang grupo. Siya ay magiging isang tunay na pinuno at ang kanyang mga guro ay mga Zun cultivator. Mayroon din siyang mga Tian level cultivator sa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi makapaniwala si Hanman at ang iba pa. Hindi nila maisip kung gaano kalaki ang kontinente. Sa sobrang liit ng Zuyu, maging ang rehiyon ng Zuyu ay maliit. Bumalik sa mahiwagang mundo, nakakita ako ng ilang intent crystals na magagamit sa pagsasanay ng cultivation. Noon, nakalusot ako sa Zuanqi layer. Noong nasa tuktok ako ng layer ng Zuanqi, nagawa ko ng labanan ng mga cultivator ng layer ng Tianqi. Kapag hindi ako gumamit ng mga espesyal na armas, kailangan kong umasa sa layunin, halimbawa sword intent.
Kailangang maunawaan ninyong lahat ang layunin, kung hindi, hindi ninyo matatalo ang malalakas na cultivator sa parehong antas. Paliwanag ni Linfang. Mula sa kanyang mga kamay, maraming maliliit na kristal na nakasisilaw ang lumitaw at naglalaman ng layunin. Dapat mong gamitin ang intent crystals na ito para magsanay ng cultivation. Sabi ni Linfang. Hindi niya itatago sa sarili niya ang mga kapaki-pakinabang na kristal na iyon, kailangan niyang tulungan ang mga kaibigan niya sa mga ganoong bagay. At saka, balang araw magagawa niyang sirain ang mga taong iyon sa loob ng palasyo ng Jade Emperor at pagkatapos, ang mga intent crystal ay magiging ordinaryong bato para sa kanya. Ang lahat ay kumuha ng ilang mga kristal at umalis upang mag-aral ng layunin. Ang daming intent crystals ang kinuha pero may iilan na nanatili sa sahig. Ang mga intent crystal na iyon ay kapaki-pakinabang din para sa mga cultivator sa antas ng tiyan. Ang mga intent crystal ay mahalagang kayamanan kaya huwag ipakita ang mga ito sa lahat ng nasa labas. Kung hindi, aatakehin ka ng mga tao para nakawin sila. Dapat ko ring tandaan na bukod sa mga layunin ng paglilinang, ang mga intent crystal ay maaaring ipagpalit para sa mahahalagang bagay. Tumanggo ang lahat at kumuha ng ilan pang intent crystals. Ang mga magulang ni Linfang, sina Mr. Chi at Mr. Wo ay nangangailangan din ng ilang intent crystals. Naglagay din si Linfang ng ilan sa Imperial Palace, makakatulong sila na gawing mas makapangyarihan ang buong bayan. Kapag bumalik sina Mr. Chi at Mr. Wo, bibigyan ko sila ng ilang recipe ng tableta. Kapag ang mga tao dito ay lumakas at kapag mayroon tayong mas mahusay na mga table tasks, ang mga tao mula sa imperial na lungsod ay makikinabang din sa kanila. Isip ni Linfang. Saka siya tumingin sa malayo at tumayo. Bumangon siya sa hangin at lumipad sa hindi kapani-paniwalang bilis. Narinig ng karamihan ang sinabi ni Linfang. Pupunta ako sa Blackwind Mountain. Alam ng lahat kung ano ang gagawin ni Linfang doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 877, napakalapit ngunit magkahiwalay ang mundo. Nagbahagi ng hangganan ang Blackwind Mountain at ang kabundukan ng Yunhai. Pareho silang napakalawak na teritoryo kaya walang sino man sa Zuyu ang walang alam tungkol sa Blackwind Mountains. Walang sino man ang nakalakbay sa kailaliman ng Blackwind Mountain at ang mga nang-ahas ay hindi na nakabalik ng buhay. Ang tanging nalaman ay ang presensya ng mga mabangis na hayop. Sa hangganan sa pagitan ng Blackwind Mountain at Yunhai ay isang nakakatakot na bagyo. Naglalaman ito ng napakapangit na chi. Ang mga itim na ulap ay nasa kalangitan na puno ng hayop na chi. Mayroon itong malalaking pakpak na maaaring lumikha ng mga bagyo. Maraming mga hayop sa Blackwind Mountain ang nagtaas ng ulo para tumangala sa chi na iyon. Ang rock ay hindi isang Zuan level beast, ito ay isang Tian level beast. May tao. Sa sandaling iyon, napagtanto din ng mga halimaw na mayroong isang tao sa rock. Ang taong iyon ay tila unfazed sa pamamagitan ng malakas na hangin na nilikha ng rock. Ang taong iyon ay si Linfang. Sa sandaling iyon, nakatingin siya sa Yunhai, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kumunat ang noo ni Linfang. Gaano kainit, mayroong isang nakakapasong chi na lumabas sa Yunhai. Gayunpaman, 1 kilometro ang taas ni Linfang sa hangin kaya hindi niya dapat maramdaman ang ganoong bagay. Ano ang nangyayari? Is ni Linfang. Kumunat ang noo niya pero nag-relax ulit. Gusto niyang pumunta muna sa Blackwind Mountain para makita si Mengqing. Pagkatapos noon, babalik siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi matukoy ni Linfang kung saan nakatira si Mengqing ngunit nalaman ng rock. Kaya naman nagpa siya si Linfang na sumakay sa kanyang rock doon. Ang chi ng rock ay nakakatakot kaya ang maliliit na hayop ng Blackwind Mountain ay pawang nakayuko at gumagapang para iwasan siya. Nanatiling kalmado si Linfang nang sa wakas ay nakarating na siya sa Blackwind Mountain. Iniisip niya kung nasaan ang nasa katanghaliang gulang na babae, kasama ba niya si Mengqing. Noong kinuha niya si Mengqing, sinabi niya kay Linfang na pagkatapos lamang na makapasok sa layer ng Tianqi, maaari siyang pumunta at hanapin siya. Mayroong malawak na mga patlang ng damo, kagubatan at mga hayop sa linya ng pangitain ni Linfang. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang Blackwind Mountain. Mas kaunti ang mga hayop sa kailaliman ng Blackwind Mountain, ngunit mas malakas sila kaysa sa mga hayop na nakasalubong niya hanggang noon. May mga malalakas na hayop sa antas ng Zuan na nagtataglay ng sarili nilang mga teritoryo. Ang mas malalakas na hayop ay may mas malawak na teritoryo at hindi ganoon kadaling magnakaw ng teritoryo mula sa kanila. Ang mga beast tide na naranasan ni Linfang noong nakaraan bilang isang disipulo ng Yunhai sect ay talagang wala. Talagang nangyari ang mga pagtaas ng tubig na iyon dahil ang mga Zuan level beast ay tinakat ang mga maliliit na hayop. Kung ang mga malalakas na hayop mula sa Blackwind Mountain ay lumabas noon, ang isang maliit na sekta tulad ng Yunhai sect ay hindi makakalaban sa kanila. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nagsimulang makaramdam ng lamig. Tumingin si Linfang sa kanyang harapan at nakakita ng isang manyab na teritoryo. Hindi pa dumarating si Linfang ngunit nararamdaman niya kung gaano ito kalamag. Ang lamig na iyon ay hindi katulad ng ibang lugar, ang lamig na iyon ay makahayop at nakakapagpalamig ng mga buto. Biz. Dumating ang Tian level rock sa harap ng malawak na lugar na may niebe. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar sa Blackwind Mountain, isang teritoryong nakalaan sa matataas na antas ng mga hayop. Mayroong nakakatakot na mga hayop sa antas ng Tian doon.
Kung papayag si Mother Master, maaari niyang dalhin ang mga hayop na antas ng tiyan sa ipinagbabawal na teritoryo o maaari niyang paalisin ang mga ito. Sa di kalayuan, sumulyap ang isang baka sa rock na may malalaking mata at mukhang nagulat. May isang tao na nakasakay sa isang rock at papasok sa ipinagbabawal na teritoryo. Noong nakaraan, ang baka ay nakakita ng isang nakakatakot na enerhiya sa loob ng ipinagbabawal na lugar nang hindi nito mapigilan ang pagsisa. Gusto nitong makakita ng mga hayop sa antas ng tiyan. Bumagsak si Lin Fang sa lupa at tumapak sa yelo, agad na sinalakay ng lamig ang kanyang mga binti. May hayop na chi sa snow, mayroon nitong ilan sa bestial chi ni Mengqing. Dahan-daang naglakad si Lin Fang papunta sa gitna ng puting kalawakan at sinusundan ng rock si Lin Fang. Bagamat nag-iwan sila ng mga bakas ng paa, mabilis na nawala ang mga yapak na iyon dahil umuulan ng nyebe. Matapos maglakad ng mahabang panahon, dumating si Lin Fang sa harap ng napakalaking snowy field. Tila isang hindi kapanipaniwalang hayop ang nakakulot doon. Kung tatayo ito ay magiging kasing taas at malayo na parang palasyo o bundok. Snow Fox. Tiningnan ni Lin Fang ang napakalaking halimaw na iyon, mayroon itong puting buntot at tila may symbiosis sa snow. Naramdaman niya si Lin Fang at binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang puso ni Lin Fang ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Siya iyon. Nakilala ni Lin Fang ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ay, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang maliit na puting silhouette, tumingin ito kay Lin Fang na may luha sa gilid ng mga mata. Tumakbo siya patungo kay Lin Fang nang mabilis hanggat kaya niya. Mengqing. Tumakbo si Lin Fang patungo sa kanya gamit ang kanyang Xiaoya agility technique. Biz. Nayanig ang lupa nang ang dambuhalang Snow Fox ay naging isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting robo. Para siyang reyna. Si Lin Fang ay patuloy na tumatakbo patungo kay Mengqing at si Mengqing ay patuloy na tumatakbo patungo sa kanya. Gayunpaman, tila hindi nagbabago ang distansya sa pagitan nila. Ano ang nangyayari? Isip ni Lin Fang. Huminto siya sa pagtakbo ngunit hindi si Mengqing, kahit na hindi pa siya lumalapit. Lumitaw ang isang landas habang nakipagkamay ang ginang, may mga punong nakahanay sa mga gilid ng landas na iyon. Hindi lamang si Mengqing at Lin Fang ay hindi nagiging mas malapit sa isa't isa ngunit ang distansya sa pagitan nila ay lumalaki. Napakalapit ngunit magkahiwalay ang mundo, iyon ang naramdaman ni Lin Fang at ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam. Pinaghihiwalay sila ni Mother Master. Sinabi mo na maaari akong bumalik pagkatapos makapasok sa layer ng Tianqi at ginawa ko. Sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa magandang ina. Alam niyang napakalakas ng babae para sa kanya, kung hindi siya pumayag, hindi niya makikita si Mengqing. Sinabi ko lang, pagkatapos makapasok sa layer ng Tianqi na maaari kang pumunta at hanapin ako. Iyon lang, sabi ng medyo may edad na babae na mukhang proud. Kahit na nakalusot si Lin Fang sa layer ng Tianqi, ang babae ay hindi mukhang ipinagmamalaki sa kanya o ano paman. Kung hindi dahil kay Linglong, matagal na niya itong pinatay. Lubos na naunawaan ni Zhu Linglong ang ibig sabihin nito. Ang dugo ni Linglong ay dalisay, siya ay may dugo ng isang reyna. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Lin Fang. Mula rito ay isang malanyebe na landas, kung gusto mong isama si Linglong, kailangan mong maglakad patungo sa dulo ng landas na iyon. Sabi ng medyo may edad na babae. Muli siyang nakipagkamay at nawala ang lahat ng tunog ng mundo ni Lin Fang, na parabang nasa ibang mundo siya, isang mundong gawa sa nyebe. Nasa dulo ng landas na iyon ang nasa katanghaliang gulang na babae at si Mengqing at kitang-kita niya sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 878, nakikibaka sa landas. Alam ni Lin Fang na ang simpleng paglalakad sa landas ay hindi sapat upang makarating sa kabilang panig. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nag-condense ng abstruse energy at nag-infuse sa landas na iyon. Gaano katagal ang tatahakin sa landas na iyon? Hindi sigurado si Lin Fang ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan niyang makahanap ng solusyon kaya nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan. Gaya nga ng hula niya, pagkaraan ng ilang sandali ay nanatiling pareho ang distansya sa pagitan nila. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang gagawin. Ang landas na iyon ay tila layunin nito na mawalan ng pag-asa ang mga tao. Gumawa ng ilang hakbang si Lin Fang at naramdaman ang pagpasok ng yelo sa kanyang katawan. Nakakagulat na nararamdaman ko ang lamig. Isip ni Lin Fang. Hindi siya makapaniwala. Nakalusot na siya sa layer ng Tianqi, syempre masasabi niya kung ito ay mainit o malamig, ngunit ang pakiramdam ng pagkakaroon ng lamig ay tumagos sa kanyang katawan na parang mga punyal. Ang lamig na iyon ay napakalakas. Matapos huminto ng ilang segundo, nagsimulang maglakad muli si Lin Fang, ngunit wala itong silbi. Mas tumitindi na rin ang lamig. Habang naglalakad siya, mas lalong tumagos ang yelo sa kanyang katawan. Pagkatapos ng napakaraming hakbang, ganoon pa rin ang distansya sa pagitan nila. Tila hindi na mararating ni Lin Fang ang kabilang dulo. Pinapanood siya ni Mengqing na may luha sa kanyang mga mata. Si Lin Fang ay nanginginig na at nanginginig dahil sa lamig. Wo! Wo! Umiiyak si Mengqing habang tinitingnan ang nasa katanghaliang gulang na babae. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay mukhang walang pakialam sa paghihirap ni Lin Fang. Walang magawa si Mengqing kaya tumingin ulit siya kay Lin Fang. Hindi siya tumitigil.
Kailangang tumigil ni Lin Feng kung gusto niyang mabuhay ngunit hindi niya magawa dahil hindi niya kayang isuko si Meng Qing. Kahit na ano, kailangan niyang maabot ang kabilang dulo. Ang tanging paraan para tumigil siya ay kung mamatay siya. Mabagal na lumipas ang oras, si Lin Feng ay napapalibutan na ngayon ng isang layer ng yelo. Huminga pa siya pero bumagal. Sa bawat hakbang niya, kailangan niyang gumawa ng hindi kapani-paniwalang pagsisikap. Tinawag na so close yet so far na landas ang malanyebeng landas na iyon. Kahit anong gawin ni Lin Feng, hindi niya maabot ang kabilang dulo. Naunawaan niyo ni Lin Feng ngunit ayaw niyang magbigay kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero may kakaiba siyang naramdaman, parang makakarating talaga siya kay Meng Qing. Gotcha. Hindi na kayang suportahan ng kanyang mga paa ang kanyang katawan dahil na-freeze ito. Natambo si Lin Feng ngunit ngumiti siya kay Meng Qing, tila walang katapusan ang kanyang lakas. Muli siyang tumayo at nagsimulang maglakad. Hanggat nabubuhay siya, magpapatuloy siya. Woo, woo woo. Patuloy na umiiyak si Meng Qing at nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na babae ngunit tila determinado siyang hayaang mamatay si Lin Feng. Linglong, alam mo ba kung bakit ikaw, bilang isang celestial fox, ay tinatawag na Zulinglong? Tanong ng medyo may edad na babae. Tayo ay mga snow fox at may isang alamat na nagsasabing hindi hayop si Linglong kundi isang Diyos. Ang lupa ay nabuntis at nanganak ng isang snow fox. Pagkatapos, ang snow fox at si Linglong ay nagkaroon ng isang anak na tinawag na Zulinglong. Si Zulinglong ay isang fox emperor at ipinadala ang espiritu ng dugo nito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Gayunpaman, napakakaunting mga inapo ay may dalisay at walang halong dugong espiritu. Marami sa kanila ay katulad ko, nagmana lamang sila ng isang bahagi ng espiritu ng dugo. Napakadalang, ang isang taong may dalisay at walang halong dugong espiritu ay lilito tulad mo. Ang ganitong mga tao ay mga hari o reyna at ikaw, Zulinglong, ay isang reyna. Ang iyong dugo ay dalisay. Direktang supling ka ng angkan na ito, pareho ka ng dugo ng mga ninuno sa mga alamat. Sabi ng medyo may edad na babae. Mahirap na makilala ang mga may purong dugo mula sa mga wala ngunit ang nasa katanghaliang gulang na babae ay hindi kailanman nag-alinlangan kay Zulinglong. Siya ay isang celestial fox, isang reyna, isang direktang inapo ng mga sinaunang emperador. Ang kanyang kinabukasan ay maaari lamang maging pambihira. Linglong, kailangan mong maunawaan na ang iyong banal na celestial chi ay napakahalaga ngunit, nakakagulat na pinili mong makasama ang isang tao. Ibinigay mo ang iyong dalisay at celestial chi sa isang tao. Sabi ng medyo may edad na babae na parang galit na galit. Ang matinding galit ay lumitaw sa kanyang maganda at marangal na mukha, tulad ng huling pagkakataon na nakita niyang magkasama sina Lin Feng at Meng Qing. Gusto niyang patayin si Lin Feng ngunit hindi niya magawa. Inialay ni Linglong ang kanyang kadalisayan kay Lin Feng, sa makatuwid, hindi maaaring mamatay si Lin Feng. Sa kasamaang palad, hindi niya madaling mahawakan si Linglong, kung hindi, hindi siya mamahalin ni Lin Feng gaya ng pag-ibig niya kung ipinaglaban siya nito. Isang celestial na nilalang, isang hari, ang dapat na kumuha ng virginity ni Meng Qing. Wow! Nalungkot si Meng Qing na naging dahilan ng pag-iling ng nasa katanghaliang gulang na babae at napabuntong hininga. Hindi nag-alala si Meng Qing sa kanyang celestial chi, nag-aalala siya kay Lin Feng. Gusto ko siyang patayin pero hindi ko magawa dahil kinuha niya ang virginity mo. Ano ang magagawa ko? Tanong ng medyo may edad na babae. Pero, ordinaryong tao lang siya. Paano siya makakasama ng isang celestial snow fox? Sa makatuwid, hindi ka dapat mag-alala Linglong, hindi ko siya papatayin. Malamig na sabi ng nasa katanghaliang gulang na babae, ngunit kahit papaano ay nakakapagpahinga si Meng Qing. Alam niya na ligtas Lin Feng. Gayunpaman, ang makitang nagdurusa si Lin Feng ng ganoon ay kakilakilabot. Nais niyang palitan niya si Lin Feng sa malanyebe na landas na iyon. Ang gustong maging manliligaw ng Snow Fox Queen ay kailangang maging pambihira. Sabi ng medyo may edad na babae habang nakatingin kay Lin Feng. Lalong tumitindi ang yelong chi at bumabalot ito sa katawan ni Lin Feng. Pakiramdam niya ay tumitimbang ng milyon-milyong tonelada ang kanyang mga paa at binti. Nakakatakot ang yelong chi na iyon at hindi ito mapigilan ni Lin Feng. Hindi niya alam kung ilang hakbang pa ang kanyang magagawa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 879, ang banal na celestial chi ni Linglong. Sinasaktan ng yelo ang mga panloob na organo ni Lin Feng at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang layer ng yelo. Kahit na hindi niya ito ipinapakita, alam ni Lin Feng na malapit ng mabaygo ang kanyang katawan. Katulad lang noong nakaraan noong nagdurusa si Meng Qing sa kanyang yelo. Gusto ni Lin Feng na pumulupot sa landas at matulog ngunit hindi siya sumuko. Inangat niya ang ulo niya, tumingin sa medyo may edad na babae, saka nagpatuloy sa paglalakad. Bawat hakbang niya ay mas nakakabawas sa kanyang sigla. Si Meng Qing ay umiiyak at naglalabas ng mga tunog na parang sinusubukan niyang kausapin si Lin Feng. Kahit na hindi maintindihan ni Lin Feng, maaari niyang hulaan na sinasabi nito sa kanya na sumuko. Simula nung inilagay kita sa daan na yon, ibig sabihin makakarating ka sa kabilang dulo. Kung susuko ka, ito ay magpapatunay na ikaw ay isang talunan at hinding-hindi ko nahahayaang makita mo pang muli si Linglong. Kahit hindi kita patayin. Ang boses ng nasa katanghaliang gulang na babae ay naanod sa mga tainga ni Lin Feng.
Nagmukha lang siyang mas palakaibigan nang tumingin siya kay Mengching. Siya ay labis na hindi palakaibigan kay Linfang at mukhang walang emosyon nang tumingin ito sa kanya. Maaabot ko ang kabilang panig. Bulong ni Linfang. Iniisip niya kung totoo ba ito o hindi. Hindi niya alam kung paano ngunit tama ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang pagsuko ay nangangahulugan na wala siyang kapangyarihan at pagkatapos ay hindi na niya makikita si Mengching kailanman. Mas mabagal ang paglalakad ni Linfang. Hindi lang lakas ang kailangan niya kundi determinasyon at tiyaga din ang kailangan niya. Ang kanyang mga kamay ay tila nagyelo, halos hindi niya ito maigalaw sa puntong ito. Pinipot ni Linfang ang purong chi at pinalapot ang lakas ng Heruka sa kanyang mga paa. Kahit noon pa man ay nanlalamig na ang kanyang mga ugat at mas mabagal ang pagdaloy ng kanyang dugo. Si Linfang ay tila namamatay. Ang tiyaga, gumagana pa ang utak niya, gumagalaw pa ang mga paa. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babaeng nasa katanghaliang gulang ngunit mabilis na naging normal muli. Mahal ng taong iyon si Linglong, kung hindi niya isasapanganib ang kanyang buhay ng ganito. Ang kanyang paghahangad ay hindi kapani-paniwala. Sa kasamaang palad, si Linfang ay isang ordinaryong tao lamang at isang mahinang cultivator ng unang layer ng Tianqi. Si Linglong ay isang reyna at nagtataglay ng isang aristokratikong dugo. Iningatan niya si Linglong sa Blackwind Mountain sa buong buhay niya para protektahan siya. Bukod pa rito, walang nakakaalam tungkol sa mga alamat ng Snow Fox sa rehiyon ng Zuyu. Sa labas ng rehiyon ng Zuyu ay iba ang mga bagay. Noong nakaraang panahon sa Zuyu War, may mga taong talagang nakilala si Zhu Linglong ngunit hindi nila alam na siya ay isang reyna, iyon lang ang aristokratikong pamilya. Napakalayo, mayroong isang palasyo ng nyebe kung saan maraming tao tulad ni Linglong, magiging mabait ba sila sa kanya? Siguro kung malaman nila na naroon si Zhu Linglong, magsisimula ang isang digmaan. Sa makatuwid, si Linglong ay karapat-dapat sa isang taong mas mahusay kaysa kay Linfang dahil hindi niya ito maprotektahan. Sa kasamaang palad, sinira ni Linglong ang kanyang pagkabirhen at ibinigay ito sa kanya. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang kadalisayan at ang kanyang celestial chi, kung hindi ay hindi na sana siya muling magiging hayop sa araw na iyon sa Zuyu. Nagsimulang tumakbo si Linglong patungo sa katanghaliang gulang na babae ay umiling at bamantong hininga. Totoo ba ang pag-ibig? Ginagawang panganib ni Linglong ang kanyang buhay para sa kanya, binibigyan siya ng kadalisayan sa kanya. Handa si Linfang na mamatay para sa kanya, sa kasamaang palad, siya ay tao lamang. Napakabuti sana kung anak siya ng emperador. Hindi niya naiintindihan ang pagmamahalan ni Linfang at Mengching. Mula sa unang araw, pareho silang nagkaroon ng napakalalim na koneksyon at palagi silang magkasama. Tinuruan siya ni Linfang kung paano sumakay ng kabayo, nakinig siya sa kanyang mga kwento. Para sa kanya, handa siyang pumatay. Sa tuwing dumaranas siya ng yelong chi, gagamitin ni Linfang ang kanyang sun chi para maibsan ang kanyang mga sakit. Siguro sina Mengching at Linfang lang ang nakakaalam ng ganoong uri ng malalim na paibig. Maaaring gawin ni Mengching ang lahat para kay Linfang basta magkasama sila. Ganoon din si Linfang, naging demonyo pa siya para sa kanya at bilang demonyo, nakikilala pa rin niya siya. Sa wakas, huminto si Linfang habang ang kanyang magkabilang binti ay nagyelo. Ang kanyang lakas at layunin ay nagyelo rin. Tila mananatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Si Zhu Linglong ay umiiyak at nanginginig. Sinusubukan niyang tumakbo patungo kay Linfang. Tumiti si Linfang, ayaw niyang ipikit ang kanyang mga mata ngunit nagyelo ang lahat. Limitado ang determinasyon at lakas. Pumikit ang mga mata ni Linfang ngunit naroon pa rin ang kanyang kamalayan. Ito ay kung siya ay namatay. Tumigil ang oras. Ngunit sa sandaling ito na naramdaman ng kanyang kamalayan ang isang tiyak na liwanag sa kanyang katawan. Ang ilan sa kanyang chi ay hindi nagyelo. Ano yan? Naisip ni Linfang na natulala. Siya ba ang chi niya? Hindi pa niya naramdaman ang ganoong uri ng chi. Hindi nagtagal at naunawaan ni Linfang na ibinigay ito ni Mengching sa kanya. Noong araw na iyon, nang makipagmahalin siya kay Mengching, naramdaman niyang binigyan siya nito ng sarili niyang chi. May nakita pa siyang kakaiba. Gayunpaman, pagkatapos noon, hindi na niya naramdamang muli ang chi na iyon. Ipinagpalagay ni Linfang na nagkalat ito sa kanyang katawan. Anong klaseng chi yan? Isip ni Linfang. Habang ang lahat ng iba pang uri ng chi sa kanyang katawan ay nagyelo, naroon pa rin ang chi na ito. Pinatunayan nito na pambihira ang chi. Sinubukan ni Linfang na kontrolin ang chi na iyon at gawin itong damaloy ngunit hindi niya magawa. Sinubukan niyang gawin ang kanyang layunin na makipag-usap sa chi na iyon at tila maaari itong gumana, ngunit ang paggawa ng chi na iyon ay tila imposible. Hindi sumusuko si Linfang, susubukan niyang gamitin ang lahat ng kanyang makakaya. Sinubukan niya ng maraming beses at sa wakas, nagawa niya ang ilan sa daloy ng chi. Tuwang-tuwa si Linfang, ang kanyang chi na kanina pa nagyelo ay dahan-daang umaagos muli. Hindi alam ni Linglong kung anong uri ng chi iyon, ngunit ito talaga ang banal na celestial chi na ipinadala sa mga monarch ng Snow Fox. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 880, Bestial Skill. Muling nagkaroon ng pag-asa si Linfang. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang layunin at kamalayan para mas gumalaw ang chi na iyon. Gayunpaman, ito ay napakahirap. Hindi siya lubusang sinunod ng chi na iyon. Kahit anong pilit niya, napakahirap.
Ngunit hindi sumuko si Linfang. Bukod dito, sinabi sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na babae na posibleng makarating sa kabilang dulo ng landas na iyon. Ang ibig ba niyang sabihin ay kaya lang niya ang chi na iyon? Alam ba ng nasa katanghaliang gulang na babae na si Meng Qing ang nagbigay sa kanya ng chi na iyon? Si Linfang ay nag-iisip at sinusubukang gawin itong gumalaw sa parehong oras. Tumitaw si Meng Qing sa kanyang pag-iisip na lalong nagpatuloy sa kanya. Hanggat may pag-asa siya, hindi siya maaaring sumuko. Sa wakas, nagsimulang gumalaw muli ang chi. Nagsimulang gumaling ang ilang bahagi ng kanyang sigla. Ilang purong chi, ilang lakas ng Heroka. Ngunit hindi sila makalusot sa yelo. Ang mga halaga ay hindi pa rin sapat. Kung hindi niya kayang pagsamahin ang lahat ng kanyang lakas at lakas, walang silbi ang lahat. Unti-unting bumabawi ang sigla ni Linfang. Ang kanyang dalisay na chi at ang kanyang lakas ng Heroka ay gumagalaw din sa mas matatas na paraan. Sinusubukan niyang ihalo ang mga ito sa kakaibang chi na iyon para makontrol ito. Si Linfang ay unti-unting kinokontrol ito. Ang chi na iyon ay patuloy na umaagos at umabot sa lahat ng sulok ng kanyang katawan. Bumalik na sa normal ang kanyang lakas. Hindi na siya nakaramdam ng lamig, parang wala ng epekto sa kanya ang yelo. Biz. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang pumalibot sa katawan ni Linfang. Ilang chi ang lumitaw at naging lakas. Si Linfang ay binalot ng isang halo na naglalaman ng ilang banal na celestial chi. Ang kanyang mahabang buhok, ang kanyang mukha, ang mga ilaw sa paligid ng kanyang katawan, lahat ng bagay tungkol sa kanya ay tila kakaiba at marahil ay medyo hayop din. Bukod sa chi ng tao, bestial din ang chi ni Linfang. Nagiging halimaw ba siya? Si Linfang ay humakbang pasulong at nagsimulang tumakbo patungo kay Meng Qing. Sa sandaling iyon, naliligo siya sa isang liwanag ng hayop. Ginamit niya ang kanyang Xiaoya agility technique ngunit pinigilan pa rin siya ng abstruse energy ng walang katapusang landas. Mukhang hindi na kailangan ng bilis para makalapit kay Meng Qing. Tiningnan ni Linfang ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay pinagmamasdan si Linglong at napansin na ang katawan ni Linfang ay napapalibutan ng banal na celestial chi ni Linglong. Parang nagbago si Linfang at nag-transform sa isang gwapong hayop. Sa napakagandang chi, kahit sinong nilalang ay maganda, lalaki, babae, pare-pareho lang. Sa gayong chi, ang isang buhay na nilalang ay mapapaligiran ng isang magandang liwanag at mukhang isang Diyos. Maging ang mga tao na nagtataglay ng ganoong chi ay mukhang maganda, katulad ni Linfang sa sandaling iyon. Kung gaano siya kagwapo, marami pang babaeng hayop ang maaakit sa kanya. Bakit mo pa ako pinipigilan na lumapit? Tanong ni Linfang sa nasa katanghaliang gulang na babae. Hindi naging normal ang kalsada kaya hindi makalapit si Linfang. Ang chi na iyon ay kay Zhu Linglong, ito ang chi ng aking mga ninuno ng Snow Fox. Maaari itong bumalot sa anumang bagay at naglalaman ito ng abstruse na enerhiya. Ngunit ang landas ay walang katapusan, hindi ito isang normal na espasyo. Sabi ng medyo may edad na babae. Ang kanyang boses ay umalangaw na parang tambol sa utak ni Linfang. Dahan-daang ipinikit ni Linglong ang kanyang mga mata at naramdaman ang kapaligiran. Ang banal na celestial na chi ay nagniningning sa nyebe. Sinusubukan ni Linfang na mag-fuse sa snow. Huminto sa pagtakbo si Meng Qing at tumingin kay Linfang, pagkatapos ay tumingin siya sa nasa katanghaliang gulang na babae. Wala nang luha sa mata niya, nakangiti pa nga siya. Huwo. Masayang daing niya. Naantig siya, naantig pa. Tumingin siya sa kanyang ina, alam niyang naisali ng kanyang ina ang isang bestial skill kay Linfang. Noong una ay hindi nilayon ng kanyang ina na pahirapan si Linfang, gusto lang niyang i-activate ni Linfang ang kanyang bestial ki. Siyempre, kung ang determinasyon ni Linfang ay hindi sapat, hindi ito gagana at siya ay na-freeze hanggang sa mamatay. Tungkol sa bestial skill, ito ay isang napakalakas na kasanayan na hindi kayang sanayin ng mga tao, ngunit dahil si Linfang ay nagtataglay ng bestial chi, magagamit niya ito upang magsanay ng mga ganoong kasanayan sa hayop. Ang chi na iyon ay tutulong kay Linfang na mag-level up ng napakabilis. Sa wakas, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tumagos sa utak ni Linfang at siniyasat ang kanyang mga alaala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linglong at bamantong hininga. Dahil natutunan ni Linfang ang kasanayan, ano pa ang maaari niyang gawin para matulungan sina Linglong at Linfang? Nakuha na ni Linfang ang chi ni Linglong. Bukod pa rito, handa si Linglong na mamatay dahil sa pagmamahal kay Linfang. Ang kanyang ina ay makakatulong lamang sa kanila at matulungan si Linfang na maging mas malakas, sa paraang iyon ay mapoprotektahan niya ang kanyang anak. Si Linfang ay nakatayo doon. Parang ilusyon ang lahat. Nakapagtataka, ang lahat ay naging kawalan ng laman habang binalot siya ng banal na celestial na chi. Ang mga snowflake ay lumulutang sa paligid habang si Linfang ay biglang naglaho na parabang siya ay hindi kailanman umiral. Kung nakita iyon ng ibang tao, kikilabutan sila. Isang buhay na tao ang nawala, at si Linfang ay isa lamang TN-level cultivator. Hindi masama ang kapangyarihan ng batang iyon sa pag-unawa. Naisip ng nasa katanghaliang gulang na babae. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang lumitaw muli si Linfang sa mahiwagang mundong iyon. Tapos, nawala na naman siya. Magagawa niya iyon ayon sa gusto niya. Pagkaraan ng ilang ulit, huminto si Linfang at muling pinag-aralan ang kasanayan. Nakipagkamay siya at muling naglaho, sumanib sa kawalan.
Pagkatapos, bigla siyang lumitaw muli, ngunit sa pagkakataong ito sa ibang lugar, sa tabi ni Mengqing. Sa isang iglap, maaari na siyang magpabalik-balik mula sa walang katapusang landas. Phew! Huminga ng malalim si Lin Fang at tumingin sa walang katapusang landas. Sa paligid niya ay isang malawak at walang hangganang lugar na may nyebe, sa harap niya ay si Mengqing. Maaari niyang iunat ang kanyang kamay at hawakan siya. Ang malanyebe na landas na iyon ay bahagi ng kawalan. Hindi ako makalakad sa loob kahit anong pilit ko, isip ni Lin Fang. Ang walang katapusang landas ay hindi isang pisikal na lokasyon, ito ay kawalan ng laman na gawa ng mga abstruse na enerhiya. Ito ay isa pang mundo, isang mundo ng kawalan ng laman. Dahil sa sobrang lakas ng abstruse na enerhiya, hindi makapagsalita si Lin Fang. Ilang sandali bago, nailipat sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kasanayan sa hayop at ito ay nauugnay sa mundo ng kawalan ng laman. Kinailangan ni Lin Fang na gumamit ng banal na celestial chi para kontrolin ang espasyong iyon.